Gaya po ng ating mga nabanggit mga ka-agri sa ating mga previous video, ay talagang magpaparami po tayo ngayon ng ating mga alaga. So bali dito sa aming mini farm ay meron tayong mga Muscovy ducks, meron din tayong native na baboy, manok, tsaka kambing at may tupa mga ka-agri. So yun po yung mga alaga natin dito sa ating mini farm, kasama na dun sa backyard mga ka-agri. So dahil nga sa sinabi natin na tayo po yung magpaparami ngayon mga ka-agri, and talagang ayusin natin itong ating mini farm. So ang unang naging hakbang natin mga ka-agri ay kinulong muna natin lahat ng ating mga alaga. So yung mga pato natin ay dito na po natin nilagay sa dati nilang area, itong mga Muscovy ducks. So ayusin ulit natin itong kanilang tubig dahil nga nag-iba ng linya dito. So ibabalik natin sa dati. And then tinanggal ko po yung yero dito mga ka-agri para may access sila papasok. So ayun po yung ginawa nating unang hakbang dito sa ating mini farm. And then sa ating mga alagang manok mga ka-agri ay kinulong din po natin lahat. Bukod po sa sa apat na sisiw natin mga ka-agri na native. So gusto kasi nating mga ka-agri na maano na yung apat na yon. So wala sila ngayon dito. Masanay na sa paligid nila mga ka-agri para yung kanilang immune system ay ma-adapt na po yung environment. So ayan, may mga tatlong manok tayo dito mga ka-agri na nilagay muna. Isa po dito yung inahin nating native na yon, yung nag-iisang natira sa ating mga native mga ka-agri. So ayun po siya. Bali yung mga pang meat type natin mga ka-agri, yung nasa breeding area natin is ililipat na natin dito mga ka-agri. So dito po natin sila paparamihin. Bali ito yung isang magiging project natin, ay tatabunan natin to mga ka-agri ng lupa para hindi naman laging basa. Then lalagyan natin ng bakod dito sa side para pagka umuulan mga ka-agri ay hindi po natin sila papakawalan. So isa po yun yung napansin kong dahilan pag umuulan mga ka-agri. Isa po yun sa dahilan kung bakit sila nagkakasakit. So marami tayong manok dito sa mini farm na nagkasakit mga ka-agri. Yung iba nagamot, yung iba ay natuluyan mga ka-agri. So ayun po, may mga manok tayo dyan na nakakulong. Marami po tayong manok ngayon dito dahil nilipat natin yung mga rooster natin. So dati nandito yung mga rooster natin mga ka-agri, pero ang balak ko kasi mga ka-agri ay dadalhin na natin dito yung ating mga pang meat type. So naglilimlim, baka pag nag-start na pong maglimlim yung ating pure Huluano ay iakyat na natin sila dito. And then dito sa area na to mga ka-agri, ito ang susunod nating gagawin. So babakuran natin dito mga ka-agri. So papakawalan natin dito yung ating mga native na baboy para mas maluwag. So bali ito yung susunod na gagawin natin. So lalagyan na lang natin ng mga hog wire, tsaka magkakalapit lang po siguro yung poste para matibay. So marami naman tayong kawayan dito, kaya wala tayong problema sa gagamitin. Then tingnan natin dito yung ating mga alagang manok. Bali itong isang rooster natin mga ka-agri na Black Astrolorp ay tinanggal ko muna doon dahil nga ang gusto kong pampalahi ng ating mga manok mga ka-agri ay yung ating Huluano. Dito meron din po ako ditong white leghorn na lalaki, bali dalawa po sila. So ito ay parang pet ko lang po ito mga ka-agri. Ito po ay matagal ko kasing gustong magkaroon ng lalaking white leghorn dahil marami tayong dati mga ka-agri Loman white. Ang problema natin noon, wala tayong rooster. And then dito mayroon din, nandito rin yung isang rooster natin na malaki. Ito ay iwanan din natin mga ka-agri para pang cross sa susunod na mga generation ng ating mga pang meat type na production mga ka-agri. So actually dalawa yung mga to, kaya lang mas malaki to mga ka-agri, and hindi natin kailangan ng maraming rooster. Yun pa yung papakainin natin mga ka-agri. So dito naman, ito naman yung isang white leghorn natin. So gwapo rin siya, kaya lang pinapataba ko na rin lang yan mga ka-agri. At
Kakatain natin yan kasi wala namang bumibili. And the rest, meron pa dyan yung mga Texas natin. So sa ngayon ay lilinisin natin mamaya yung kulungan ng ating kambing. And dito, inaayos na rin natin yung ating water system para naman sa summer ay hindi tayo mawalan ng tubig. So ito yung istakan natin mga ka-agri. Nilagyan ko kanina ng ng Volcasil para siguradong hindi lalabas ang tubig mga ka-agri. So sa ngayon ay ito yung ayusin natin mamaya. Lilinisan natin. Yung mga natitirang kambing natin dito ay hindi ko muna pinakawalan. So dahil wala na talaga silang makain dyan mga ka-agri. So yun pong gagawan natin ng paraan ngayong taon. And then sisikapin natin na sila po ay malagaan ng mabuti dahil nga po sa kukunti lang po yung na-produce natin sa kambing. And may mga naging mortality pa tayo. Kaya hindi tayo nakapagparami ng kambing mga ka-agri. Yung 3 buntis na mga anak mga ka-agri na kambing natin ay binaba muna natin mga ka-agri para malagaan natin ng mabuti doon. And then dito, yung mga tupa natin nandyan sa labas mga ka-agri, isa rin yun sa magiging project natin mga ka-agri, yung sa tupa. Dahil hanggang ngayon mga ka-agri ay hindi rin tayo nakapagparami. So gagawa tayo ng sarili nilang pabahay mga ka-agri doon sa dating area doon. So marami tayong gagawin ngayong 2024 mga ka-agri. So last 2023 kasi mga ka-agri ay nag-focus tayo sa manok. And then itong mga kambing, tupa natin, baboy ay hindi ganun ka-focus. Kaya sa ngayon, para yung production natin ay mas maganda, so alagaan natin sila lahat ng mabuti mga ka-agri. Tapos, plano talaga nating maging productive tong area mga ka-agri dahil napakaluwag po nito. So gagawin natin siyang integrated mga ka-agri. Magtatanim din tayo ng mga gulay-gulay. Kahit pang sarili lang kasi sayang itong area talaga mga ka-agri. So doon sa area doon mga ka-agri, doon tayo magtatanim ng gulay. So pupuntahan natin. So ayan, sayang na naman yung guyabano. Hindi kasi natin masyadong mapasyalan to mga ka-agri. Dahil bukod dito sa ating mini farm at doon sa ating breeding area ay may mga iba pa po tayong ginagawa. So ito po yung mga tupa natin. Bali gagawan natin sila ng sariling pabahay mga ka-agri dahil masyadong matapang ito. Baka yan ang isang cause na hindi nagbubuntis yung ating mga kambing dahil baka inaaway niya mga ka-agri. Kawawa nga rin yung bulugan nating kambing dahil nga talagang takot sa kanya, inaaway niya. So dito po balak namin ilagay mga ka-agri yung area ng ating mga tupa. So dito po sa dating kulungan ng aming mga manok, ibabalik natin yung hardware niya dito mga ka-agri. Yan, ayusin lang yung kubo. Then sa part na to, dyan sa medyo madamo mga ka-agri, yan ang tataniman natin ng gulay. So maraming gagawin ngayong excuse me po, maraming gagawin ngayong 2024 mga ka-agri. So ayun lang. So yung area mga ka-agri hanggang sa likod pa niyan, maluwag hanggang dun sa nabili natin. Yung sa likod niyan sa kambing natin ay pinapataniman natin ng gulay. So pagkaya na natin lahat mga ka-agri ay tayo na po lahat ang mag-ano dito sa mini farm na to. So sa ngayon dahil sa sobrang dami pa ng ating mga gagawin, so dahan-dahan naman natin gagawin yan ngayong 2024 mga ka-agri. So ang unang gagawin natin dito mga ka-agri ay yun munang range ng ating mga native na baboy. So ayun, kung nagustuhan nyo po itong ating mga video mga ka-agri at naitur ko kayo dito sa aming mini farm, actually hindi natin napuntahan lahat dahil medyo may kaluwagan talaga. So ayun, abangan nyo na lang po mga ka-agri ulit yung ating mga gagawin. So hindi natin style mga ka-agri na mag-edit ng ating mga video. And hindi rin tayo sanay na pag gumagawa tayo ay binibidyohan natin. Dahil gusto natin mag-focus talaga sa ating ginagawa mga ka-agri. So ang ginagawa natin ay sinasabi natin yung gagawin.
At pagkatapos na, saka natin binibidyohan ulit. Kung napapansin nyo po, ganun po yung nangyayari dito sa aming channel. So ayun lang po, kung nagustuhan nyo yung video mga ka-agri, ay baka pwede naman pong mag-subscribe kayo dito sa aming channel. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated pag kami ay may bagong in-upload.